Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang sagot raw ng mga abogado ni VP Sara sa impeachment complaint na isinampa sa kanya. Ayon sa post ni Rob Rances, may inilabas sa 251-page na dokumento at sa front page pa lang, pasabog na. Sabi ng sagot, void of initio. Aba, parang sinasabi nilang wala daw laman. Parang bala raw na walang pulbura. Butok kung tawagin ng masa. Hindi pa man nagsisimula ang trial, gusto nang ipadismiss agad ng kampo ni VP Sara ang kaso. Ang legal basis raw nila, may nilapag na 1-year bar rule sa Constitution. Sabi ng Section 3, Article 6 ng 1987 Constitution, bawal magsampa ng higit sa isang impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Kung ganun nga, baka teknikalidad pa lang, laglag na ang reklamo. Bukod pa dyan, sinabi rin raw sa COTELA, yung certified copy ng answer, na itong complaint ay abuse of process nga raw. Aba, hindi lang basta walang laman. Ginamit pa raw ang impeachment bilang weapon, hindi bilang constitutional remedy. Malamang, kaya ganito kakumpleto ang sagot ng kampo ni VP Sara, 251 pages, ibig sabihin, pinaghandaan nila. Hindi ito palusot, hindi rin ito pananakot. Kumbaga, gusto lang nilang ipakita na hindi sila magpapaapi at lalaban sila sa legal at marangal na paraan. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang mensahe. Ayaw ni VP Sara ng shortcut sa hustisya. Gusto niya ng kung lalaban, dapat may basehan. Hindi pwedeng paingay-ingay lang. Tapos, kulang naman sa sustansya. Kung butok raw ang complaint, baka sa Senado pa lang, hindi na makatawid. Mga katinig ng bayan, kung may isang bagay tayong natutunan sa isyung ito raw impeachment complaint laban kay VP Sara na tinatawag ng kanyang legal team na void of initio, ay ito, hindi lahat ng may ingay ay may laman. Ayon sa kampo ni VP Sara, tila ang buong reklamo ay parang isang scrap of paper lang daw. Wala raw sapat na batayan at malinaw umano na ito'y pang-aabuso sa prosesong araw. So tanong ngayon, kung ito ay malinaw na walang laman, bakit ipina-file pa rin? Dahil ba may gustong gawan ng pressure o may ibang layunin bukod sa katarungan? Nakakalungkot isipin na ang impeachment na dapat ay ultimate check and balance ng ating demokrasya ay tila nagagamit ngayon bilang sandata laban sa mga hindi kakampi. Kapag ganyan ang uso, hindi lang isang opisyal ang sinasaktan, ang buong institusyon ang nawawalan ng kredibilidad. Ang kampo ni VP Sara, sa halip na mag-PR o mag-emosyonal sa media, naglabas ng mahabang 251-page legal response. Ibig sabihin, seryoso sila. Hindi ito tungkol sa drama, kundi pang-depensa sa prinsipyo at karapatan. Sa mga sumusuporta kay VP Sara at sa mga naniniwala sa tamang proseso, tandaan natin, ang totoo hindi kailangan ipilit. At ang katotohanan, kahit na pinupulutan ng politika, ay laging may paraan para lumabas.
Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, halatang halata naman na minadali yung impeachment complaint na yan para lang pagtakpan yung mas malaking issue sa budget. Natakot mabulgar kanilang mga bank account. Naghihirap ngayon ang bayan sa matagal ng panahon. Kaya ang dapat atupagin ay magtatag ng mga proyekto para makapagtrabaho at magkapera ang mga Pilipino. Hindi ang puro na lang hearing para tugisin ng gobyerno ang mga kalaban sa politika. Dahil sa pamumulitika ng gobyerno ay naubos ang oras at walang nagawang tama at nakakabuti sa mga mamamayan. 3 taon na ang nakalipas at walang nagawa ang gobyerno dahil dyan sa kanilang pamumulitika. Nalibing ang bansa sa pangungutang para gamitin ng gobyerno sa kanilang pamumulitika at gulo lang ang nangyayari. At kung itutuloy ang impeachment sa VP, ay tiyak walang hahantungan na mabuti yan dahil wala naman talagang sapat na ebidensya ang gobyerno. Puro imbento para lang siraan ang VP. At mga katinig ng bayan, habang pinagmamasdan natin ang palitan ng mga legal na argumento at politikal na sabuatan, isa lang ang malinaw. Si VP Sara ay hindi basta-basta. Hindi siya iyakin. Hindi siya pabibo. Hindi siya palasumban. Pero kung umatake, tahimik pero direkta. Isang ganap na pamumuno. Hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa prinsipyo. Kaya kung ang tanong natin ay kung sino ang karapat-dapat maupo, baka tanungin din natin ang sarili natin. Karapat-dapat pa ba tayong mamuno sa usapan kung ang pinanghahawakan lang natin ay galit, paninira at papel na walang laman? Sa dulo, hindi papel ang magpapabagsak sa matitibay, kundi ang sariling bigat ng kasinungalingan. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Tayuin natin ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!